What's up mga friends? Good morning, good morning. It's a new day once again. Alas 7 na po ng umaga mga friends. And as you can see, I'm here, no? Sa ilalim ng mga puno ng nyug. So may pupuntahan ako. Yung mga pinagkuprahan kasi may isang ano pa yon, gagawing isang pang produkto. Ay mapapakinabangan lahat. Yung bao ng nyug, gagawing uling. So dito, kanina naglakad-lakad ako. May nakita akong dalawang ano, ang tawag dito. Ito pantanggal ng bunot, no? Bunot ng nyug. Tapos bubukod yung bao. Kasi yung bao yung gagawing huling. So nandito na ako. Papakita ko sa inyo mga friends. At itatry ko rin, no? Subukan ko rin. Kasi never ko pag nasubukan to ever since kahit dito. Nung nandito pa ako. Hindi ko nasubukan to. Okay? Papakita ko sa inyo mga friends. So ito siya, yan. Dalawa to. Yan. So ito yung mga ano ng nyug. Yan. Ito pinagkuprahan. Ito yung bao. Yan, yan sa loob. Tatanggalin tong pinakabunot niya. Yung coconut husk. Yan, tatanggalin to. So ito yung gamit nila. So never ko pang na-try to. Ngayon, itatry ko mga friends. Yan, so subukan lang natin. Experience yung ginagawa nila. Okay? Right. Let's go. So first time ko itong gagawin mga friends. Di ko alam paano ito nila ginagawa mabilis. So ito yung isang mabilis na paraan para pagtanggal ng coconut husk. Masiparate yung coconut husk sa coconut shell. So let's try. Medyo matigas. So ayan siya mga friends. Oh. Yan. 1-0. Ayan. Ganyan siya. So di ko alam kung paano talaga yung diskarte nilang malupit na sobrang bilis nila gumawa. As I've said earlier, it is my first time to try it, no? So nangangapa ako pa ng diskarte mga friends. But still, I can able, no, to remove the husk from the coconut shell using this tool or equipment. Oh, di ba? Ayos lang pala mga friends.
Yan, medyo nakarami-rami na tayo mga friends. Oh, eto. Medyo natagalan ako dito mga friends. Kasi medyo malalim siya. Tagal niyang tanggalin. Yan. So, try pa natin. Ano? Ayan, diba? Pagka medyo mababaw lang siya, maliit lang yung baon niya, medyo mabilis siya tanggalin mga friends. And take note, yun. Kailangan dito ng puwersa. Hindi pwede walang puwersa, hindi mo siya matanggal. Yan, tulad yan. Walang puwersa, di mo matanggal yan. Di ba? Ayan. So marami-rami na rin yung ating nagawa mga friends, no? At least sumubok tayo ng maraming beses, no? Hindi lang isang piraso. Ayan. Para ma-experience talaga natin yung hirap ng pagtatanggal, no? Paghihiwalay ng coconut husk sa coconut shell. At yung magiging product dito is yung coconut shell gagawing charcoal or uling. So binibili po yun dito mga friends. Pero in this case, no, dito sa parents ko, etong mga coconut shell na to na kukunin ng iba, gagawin ng iba, hindi po nila ito binibenta, no. Kung sino yung kikilos gagawa, sino nakatuka dito, ito isang tumpok na to. Yan. Bali kasi sabi nila yung bawat tumpok na ito mayroon ng may-ari, no. Kumbaga may tao nang nakalaan dito na siya yung gagawa. At yung maipon niyang coconut shell o baon ng niyog ay sa kanya na. Ito yung gagawin niyang uling, sa kanya na. At hindi na ito pinababayaran nila mama at papa. Bigay na lang to libre. Tulong na rin sa kanila. Yan. Pero kung sa iba, talagang binibenta din po yan. At ito meron pa dito sa kabila. Yan. Tatanggalin pa rin yan. Paghiwalayin pa rin yan. At ito pa. Yung maraming tambak na yan. So mga ilang sako di makukuha dyan na baon ng nyog bago gagawing uling mga friends. At mayroon ding bumibili dito ng bao lang daw talaga. 3 piso 1 kilo. Hindi pa siya uling ha, bao pa lang. Yung parang raw pa lang talaga siya. Raw coconut shell. Yan. 3 pesos per kilo. Mahal na yan pag nagiging uling na. Nasa 12 na yata. 12 pesos per kilo.
Pag nagiging charcoal na siya, process na siya. Alright? So yun lang muna mga friends. No, talagang sinubukan ko lang ma-experience yung pagtanggal ng bao, no, doon sa coconut husk o sa bunot. Sakit ng kamay ko. Gaano kahirap. Pinagtsatsagaan po yan ng mga tao dito. Kasi source of income din po yan. Kaya talagang pinagsusumikapan, pinagtsatsagang makuha para may panggastos din. Yan. So muli mga friends, salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking mga videos at sa lahat ng mga subscribe sa aking munting channel. Jomar Ken's Vlogs po yan. Salamat po sa inyong suporta mga friends, at napakalaking tulong po sa akin yan yung pag subscribe nyo sa aking munting channel at pag watch ng mga videos, lalong lalo kung hindi kayo nag-skip ng mga ads. So yung ads po natin mga friends, isang malaking factor po yan para maka-earn tayo ng revenue, no, through YouTube, no, sa pamamagitan ng mga ads na yan. So sa kasalukuyan, nag-iipon pa rin tayo ng revenue natin para ma-meet natin yung required na revenue ni YouTube, which is $100. Wala pa tayong $100, hindi pa tayo makakasahod. Alright? Salamat mga friends. Have a good day ahead. It's me once again, Jomar of Jomar Ken's Vlog. Babosh. God bless.